Ako po si Chia Atienza, ang bunsong anak ng dating puting Mayor Lito Atienza. Ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila. Kailangan ko po ngayon ng JTB1, JTB2, JTB3, JTB4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 at maraming JTB na nakikinig ngayon sa akin. Anong ibig ko sabihin? Napakinggan ninyo ang mga sinabi ko, mga pangarap ko sa buhay, mga pagbabagong inaasam natin pare-pareho. Yung mga kasama nyo sa bahay, hindi nyo napakinggan. Pwede ba, pag uwi ninyo, ikwento nyo itong mga narinig ninyo sa akin ngayon? Pagkatapos ninyo mga kwento, ipahiram niyo yung pamaypay na hawak ninyo. Ito, most outstanding counselor yan. Ito mga ginawang batas. Ready, congressman. Pwede ba yun? Maging JTB kayo pag uwi ninyo ng bahay. Pagkatapos ninyong kwento ng mga kasama niyo sa bahay, kausapin niyo yung mga kapitbahay ninyo. Makipagmaritesan kayo. At may mga cellphone naman kayo, i-text niyo yung mga kilala niyo, Mare, pare, itong tulungan natin, galing sa hirap ito. Kagaya ni Yorme, bigyan natin ng pagkakataon. Pwede po ba yun? Pangako niyan, ha? O, magiging JTB kayo. O kaya, alam po ninyo, mahirap po ang sinusuong ng inyong lingkod bayan na ito. Hindi po biro ito. Isa lang po kasi ang pipiliin ninyo. At narinig ninyo ang istorya ng aking buhay. Pero natutuwa ako sapagkat akong pinili ni Yorme Isko. Sa dinami-dami na naghahangad na maging congressman, bakit si JTB? Siguro nakita ng isang Isko Moreno, kagaya niya, na nanggaling sa baba, nagsumika para marating ito. Wala akong tatay, wala akong nanay, wala akong kamag-anak na politiko. Katulad nyo rin lang ako, na gumawa ng pangalan sa pamamagitan ng mga magagandang mga proyekto na naramdaman ninyo. Kaya ho, ako, kasama ng mga nasa likuran kong mga Yorme's Choice, we are very proud na kami ang pinili ni Yorme para makasama niya pagdating ng panahon kapag bumalik na sa City Hall, si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Proud po ako sapagkat sa mga konsihal na pinili, hindi po tayo mawawalan ng doktor na konsihal. May gagraduate. Pero meron tayong paparating na isang doktor na magaling, mahusay, bata, at titiyakin ko, masusolusyonan niya mga pangangailangan natin sa medical. Kaya gagawin natin konsihal. Ang isang doktor, walang iba, si konsihal Kuya Doc Francis. At liwanag sa ating lungsod, palakpakan po natin Vice Mayor G. Atienza at Yorme Isko Moreno Dumagoso. Tatay, parinig ka po ng isang malakas na palakpakan dyan! Patuloy po ang ating pong programa at sa mga pagkakataon po ito, bago ko po ibigay ang ating susunod na tagapagsalita, sabay-sabay mo na po natin panoorin to. Noong ako ay bata pa, dinala po ako ng aking ama na si dating Mayor Lito Atienza sa Malate City Jail para mamahagi ng mga pagkain sa mga nakakulong nating mga kababayan. Pagkatapos po noon, inutos po niya sa akin na mabuhay ng para sa Panginoon, ipagtanggol ang mga naapi at tumulong sa mga nangangailangan. Naging tema po yun ng aking buhay. Gumawa po ako ng mga proyekto para makatulong sa mga kababayan natin na salat sa buhay. Noong ako po ay bagong isang tagapagbalita sa telebisyon, ako pa humingi ng programa na magpapakita sa kondisyon ng ating mga kapatid na nasa laylayan ng libunan para kahit papaano may papakita ko sa gobyerno kung ano ang problema ng ating bansa at kung paano tayo maaaring makatulong.
Diyan ko po nakita na ang tanging kasagutan dito ay ang pagtulong sa ating mga kababayan na tumayos na nilang mga paa sa pamamagitan ng mga livelihood projects. Noong isang taon, tinanggap ko po ang pagiging direktora ng Kababaihan ng Maynila sapagkat naniniwala ako na kapag mabigyan ng ating mga kababayan ng pag-asa at paglaban sa buhay sa munting proyekto at bukasiyan na ito, tayo makakagawa ng mga makabuluhang mga bagay na maaaring may taas ang antas ng buhay ng ating mga kababayan. Ang susunod na tagapagsalita ay ang bunsong anak ng ating dating alkalde, Lito Atienza. Isang broadcast journalist sa PTV at siya rin ay isang government network at lalo tigit ay nasa kanyang puso ang pagiging isang misyonaryo. Nagtapos ng kanyang pag-aaral bilang political science major in governance. Dahil sa pagmamahal at suportang ginagawa niya sa MYRC o ang tahanan ng kabataang walang masisilungan ay pinarangalan bilang People of the Year. Isang mapag-arugang ina at ang kasalukuyang direktora ng Kababaihan ng Maynila. Palakpakan po natin ang ating Yormes Choice, ang liwanag ng Maynila, Vice Mayor G. Atienza. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Medyo sobrang lamig po dito, no? Para tayong nasa Baguio. Ako po si Chi Atienza, ang bunsong anak ng dating puting Mayor Lito Atienza. Ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, isang organisasyon na binuo ng aking mga magulang 40 years ago. Tinitingnan ko po kayo at marami po akong mga mukhang nakikilala na alam ko mga original members po ng Kababaihan ng Maynila. Naaalala niyo po ba nung nag-uumpisa ito, merong isang maliit na matabang bata na nasa likuran ng aking mga magulang noon. Ako po yun. Hindi ko naman nakakalain na ako palang magpapatuloy ng mga nasimula nila. At kagaya rin po ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kilala niyo po yun? Tayo-tayo lang naman po. Hindi ko po kayo isusumbong. Sino ang mas pogi? Si Kuya Kim o si Ali? Parang wala ko narinig na nagsabing Kuya Kim ni isa. Secret lang po natin yun. Pero kagaya po ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa telebisyon bilang isang broadcast journalist. Ngunit bata pa lang po ako, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yun na isa katuparan. Kaya ang sinabi ko sa Panginoon, kung saan man niya akong karerang dadalhin, bibit-bitin ko na lang doon ang puso ng misyonaryo. Kaya ako po ay naging isang broadcast journalist for 7 years, ginawa ko pong misyon na kunin ang kwento ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. At ginamit ko po ang aking boses para marinig sila ng gobyerno. Ngunit sa totoo lang po, sa paglilibot namin dito sa inyong distrito, nakita ko, hindi pala kailangan lumayo dahil marami po tayong mga kababayan dito na meron namang munting hiling na alam natin kayang matulungan ng gobyerno, minsan nasa barangay ninyo, minsan nga kayo mismo yun. At kung meron po akong isang natutunan sa aking trabaho, kahit ano pala ang isigaw natin, kung ang gobyerno ay hindi po marunong makinig sa tao, ika nga po ni Yorme, nga pa rin pala tayong lahat. Kaya nung tinanong po ako ni Yorme kung maaari niya ako maging katambal bilang vice-alkalde, ang inisip ko may magagawa na rin ako at hindi na lang boses ang magagamit ko para makatulong sa tao. Pero bago ako pumayag, tiningnan ko muna kung pareho kami ng puso, kung pareho kami ng pinaglalaban. Dahil bilang isang broadcast journalist, meron po akong tinayo ang mga sektor ng lipunan na para sa akin dapat mas mabigyan ng pansin ng gobyerno. Pero bago po yun, alam ko na ang tawag niyo po sa aking ama ay bulaklakin. Tama po ba ako? Ang akala ng mga marites nung nandun kami sa inyong barangay, hindi ko alam. Narinig ko nagbubulungan sila. Ang sabi niya, yun yung anak ni bulaklakin, oh. Akala nila, hindi ko alam na ako, tinutukoy nila. Dahil naalala niyo, mahilig po ang aking ama sa bulaklaking polo shirt. Ay, may kukwento po ako. Ako pong pang-anim sa magkakapatid.
At alam po ng buong pamilya ko na pag ako ay tumayo sa isang bagay, kahit pa magkampi-kampihan ang lahat ng mga kapatid ko, hindi po ako natitinag. Nung nalaman po nila na ako magiging katambal ni Yorme bilang vice-alkalde, pinagplanuhan po nila ako. Nalaman ko na ipapasuot daw po sa akin ang polo shirt ng aking ama. Dahil ang sabi po nila dati, sinuot to ni Ali nung siya ay nangangampanya, na parang akala nyo si Lito Atienza bumata. Kaya ang sinabi ko sa kanila ngayon, gagawin nyo namang babae, si Lito Atienza. At dahil na nervyos po ako na baka puwersahin ako na sumunod sa kanila, inunahan ko sila. Kaya kinabukasan, may malaking bulaklak na po ang aking likuran. Di napagbigyan ko po sila sa gusto nilang bulaklak. Pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. Kaya po makulay na, tama po ba ako? Ngunit kung meron akong isang realidad na natuklasan sa aking trabaho, meron pa rin pong mga sektor ng lipunan ang napag-iiwanan. At dahil doon, sila po ang aking tinayuan. Ang unang sektor na ito ay ang mga senior citizens. Taas po ang kamay ng mga senior citizens dito. Nagulat ako. Dahil akala ko, pagpasok namin ni Yorme dito, puro mga teenagers lamang kayo. Akala ko, si Nanay Dalaga pa. Pero alam niyo po, naniniwala ako na nung kami ay bata pa, inalagaan at minahal niyo po kami. Ngayong nagbaliktad na ang mundo, dapat kami naman ang mag-alaga, magmahal at magtanggol sa inyo. Tinignan ko po ang mga ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila. Tinignan ko kung minahal niya kayo. Ngunit napansin ko, mahal na mahal niyo si Yorme. Tama po ba ako? Ngayon lang ako nakakita. Yun. Ngayon lang po ako nakakita na isang senior citizen na naka-wheelchair ng 10 taon na hindi naglalakad. Nung makita kami ni Yorme, biglang tumayo at tumalon at sumigaw na, bumalik na. Ang sabi ko sa kanya, marunong ka palang gumawa ng himala. At nalaman ko rin po, kayo pala mismo ang nagtatanggol kay Yorme pag merong paratang na tinatapon sa kanya mula sa kabilang kampo. Kaya sabi ko, bakit ba mahal na mahal ka ng mga senior citizens? Ang sagot po niya sa akin, dahil lahat daw po kayo ay alagang parlor nung panahon na siya ay alkalde. Naaalala niyo po ba, nung alkalde ng Maynila si Yorme, may kumakatok na gatas na ensure sa inyong mga bahay? Ngunit nalaman po namin ang mga gatas na ensure, napalitan daw ng stick. Oh. Totoo po ba yun? Naaalala niyo po ba, nung panahon na alkalde ng Maynila si Yorme, tuwing kaarawan ninyo, may kumakatok na malaking cake? Ngunit nalaman po namin na ang malaking cake naging cupcake. May mas masama pa pala sa cupcake. Ang sabi ng mga taga-Tondo, dahil late daw na i-deliver sa kanila, naging biskotso. Naging Marie. Diyos ko na to yun. Naaalala niyo po ba? Noong panahon na alkalde ng Maynila si Yorme, noong pandemya, may kumakatok na food box para sa bawat pamilya. At may kaakibat pang 1,000 piso. Naaalala niyo po yun? Naaalala niyo po ba yung black rice na pinapadala sa inyo ni Yorme? Ang sosyal pala ng mga lolo at lola ko noon. Ngayon, naaalala niyo po ba? Noong panahon na alkalde, si Yorme ng Maynila, doon nag-umpisa ang pagbibigay ng pensyon sa inyo? Sabi ko, ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka pinaglalaban at bakit mahal na mahal ka ng mga senior citizens.
Ang sabi ko, tamang-tama dahil pareho tayo ng first love. Ang aming mga lolo at lola. Ang pangalawang sektor na aking tinayuan, hindi ko po alam kung alam ninyo, ngunit meron po kaming tinayong bahay ampunan. Ang tawag po dito ay Home for the Angels. 29 years na po kaming kumukuha ng mga sanggol na tinatapon sa kung saan-saan. Inaalagaan po namin hanggang meron ng pamilyang kukuha sa kanila at magmamahal sa kanila. At dahil meron po noong 2 sanggol na walang may gustong kumuha, ngayon po, sila ay aking mga kapatid na. Tinanggap po namin sila sa aking pamilya. Doon ko nakita ang hirap pag ikaw ay may kapansanan. Lalo't lalo na kung ikaw po ay isang senior citizen. Dapat mas marami ang pagmamahal na ibigay sa inyo. Tinignan ko ang ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila at nalaman ko, dahil pala kay Yorme, nagkaroon tayo ng Job Inclusivity Act. Ang ibig sabihin, ang ating mga kababayan na may kapansanan at senior citizens, maaari pong magtrabaho. Alam niyo po ba yun? Ang galing, di po ba? Kasi ang akin lang naman, mas kailangan mo ng tulong pag ikaw ay may kapansanan pagdating sa oportunidad. Noong nalaman ko na ginawa yun ni Yorme, sabi ko, tamang-tama, dahil pareho na naman tayo ng gusto. Ang pangatlong sektor na aking tinayuan, kung si Yorme po ay batang Tondo, si Chia Atienza naman po ay batang bukid. Pero hindi po ako lumaki sa farm. Tama kayo, Nay. Ako po ay lumaki sa St. Andrews Field. Alam niyo po kung saan yun? Ang galing niyo talaga. San Andres Bukid, Manila. At dahil marami pong mga Muslim sa aming barangay, tinato ko po sila bilang aking mga kaibigan at kapatid. At inilabang ko rin po na marinig ang kanilang boses sa aking programa. Tinignan ko po ang ginawa ni Yorme para sa mga Muslim community dito sa ating lungsod. At alam niyo po ba, for 500 years, siya lang ang nakapagpagawa ng Islamic Cemetery at Manila Muslim Affairs para sa mga Muslim dito sa Maynila. Sabi ko, ang galing. Si Nanay! Hi, Nanay! Parang bata. Ay, grabe! Kaya mahal na mahal ko po talaga kayo eh. Love you, Nay! Alam niyo, kaya mahal na mahal ko mga lolo't lola. Malabo ang mata. $25 ago. Ay, I love you, Nay. Nandito po ako. Yan, nahahawakan niyo po ako. Ayan, nandito po ako. Nandito po ako. I love you, Nay. 25 years ago, nung ako po ay nag-aaral ng kolehiyo sa De La Salle University. Pero bago po ako magpatuloy sa kwento ko, kailangan ko lang talagang sabihin, 25 years ago po ako nag-aaral ng kolehiyo. Dahil ang akala po nung iba, bata pa po ako. Mukha lang pong bata. Pero 43 years old na po, si Chia Atienza. May 3 na po akong anak na malalaki na. At halos 20 taon na po akong may asawa. Tay, hindi na po ako dalaga. Dalang-dala na po ako. Babalikan ko ang kwento ko. Noong ako po ay nag-aaral ng kolehiyo, sa De La Salle University, na ang kurso ko pong kinuha ay Political Science Major in Governance. Panahon po ng aking ama ay alkalde ng Maynila. Ang utos po niya sa akin, maghanap daw po ako ng trabaho dahil hindi na raw niya ako susuportahan. Buti na lang, nakahanap po ako ng trabaho at ako po ay naging isang working student noon. Naging artista po ako, Nay, dati. Kilala niyo po si Heart Evangelista? Kasabayan ko po si Heart. Ngunit si Heart sumikat. Si Chia Atienza hindi po sumikat. Pero okay lang. Dahil para sa akin, kaya ako pinadaan ng Panginoon doon para malaman ko ang kalagayan ng mga LGBTQ+ community. At nakita ko, at nalungkot ako na malaman na hanggang sa ngayon, hindi pa rin minsan patas ang oportunidad para sa kanila. Dahil meron pa rin pong diskriminasyon. At dahil doon, sila po ay aking tinayuan.
Tinignan ko po ang ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila at nakita ko. Pati ang LGBTQ plus community, minahal po niya. May grupo nga po siyang Bekshis of Manila. Nung nakita ko na lahat na lang ng mga sektor ng lipunan na aking pinagtanggol nun, ay minahal niya nung siya ay alkalde. Oo. Pero sabi ko, bago ako tuluyang pumayag, teka, ako tutulong ako inanay. Yan, I love you, Nay. Sabi ko, bago ako pumayag, kailangan sagutin mo muna ang katanungan ko. Sabi ko sa lahat-lahat na pwede mong piniling vice-alkalde, ang dami pong may gusto maging vice-alkalde ni Yorme, ang dami pong nag-a-apply. Pakiramdam ko nga, kahit na sinong tanungin ko dito, papayag. Hi, Tay. Kuya. Hindi ka pa tatay. Pag po ba tinanong kayo ni Yorme kung pwede kayo maging vice-alkalde niya, papayag po ba kayo? Siyempre. Hindi na huminga si Kuya. Siyempre, ako nagtanong pa. Sabi ko, bakit ba ako? Ang napusuan mo. Ang sagot po niya sa akin, dahil kilala kita bata ka pa lang, nakapagtapos ka ng political science major in governance. Panahon ng iyong ama ay alkalde ng Maynila. Maaari ka naman pumasok sa mundo ng politika, ngunit ginamit mo ang pagiging bunsong anak ng alkalde para ikaw ay makatulong diretsyo sa tao. Na aming iniikot ni Yorme, iisa lamang po ang isinisigaw ninyong lahat. Ano nga po yun? Dati, ang sabi nyo, bumalik ka na. Ngayon, ang sabi, babalik ka na. Alam ko po, kaakibat ng sigaw nyo na bumalik na si Yorme dahil nagnanais ang inyong mga puso na bumalik ang pagkatok ng pagmamahal ng gobyerno sa inyong mga bahay at buhay gaya ng natamasa nyo nung si Yorme ang ating alkalde dito sa lungsod ng Maynila. Alam ko po na nakita nyo na si Yorme ang isa sa pinakamagaling na naging alkalde natin dito sa Maynila. Alam niyo, tinitingnan ko po ang inyong mga mata. Nakikita ko rin kung anong dasal ninyo sa gabi. Gusto ninyo na habang narito kayo sa mundong ibabaw, gusto niyo malaman na kayo pa rin ay importante at kayo pa rin ay napakikinggan ng gobyerno. At kung balang araw, lilisanin niyo po ang mundong ibabaw, alam ko na gusto niyong maiwan ang inyong mga anak at inyong mga apo sa isang gobyerno na alam niyong aalagaan at mamahalin sila. Huwag po kayong mag-alala dahil babalik na po si Yorme Isko Moreno Dumagoso! Ngunit kung maaari, sana isama niyo rin po si Chi Atienza. Ang trabaho po ng vice-alkalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa, polisiya na dapat angkop sa pangangailangan ninyo. Kaya kung maghahanap kayo ng isang vice-alkalde, balang araw, kailangan pumili kayo ng isang tao na marunong makinig at marunong ipaglaban ang boses ninyo. Kung meron po ako na kaya kong ipagmalaki, yan po ay ang aking kakayanan na makinig at ipagtanggol ang boses ng mga Manileño. Dahil bata pa lang po ako, ito na po ang aking ginagawa. Kanina inilahad ko ang mga sektor ng lipunan na aking tinayuan kahit wala pa po akong naging posisyon. And mga lolo, lola, nanay, tatay, balang araw, kung ako po ang magiging katambal ni Yorme, hindi na po kayo iiyak dahil sisiguraduhin namin na kayo ay aming magiging prioridad at ibabalik po namin ng buong buo ang lahat ng mga programa at polisiya na alam namin minahal ninyo nung panahon na si Yorme ang ating alkalde dito sa Maynila.
suporta mula sa national government, ako po'y nakikiusap. Sana isama niyo po ang aming kaibigan na si Congressman JTV Villanueva. Bata pa lang po ako, alam ko, sa lahat ng mga kapatid ko, ako po ang hinunman ng aking ama, ng Panginoon, at ng pagkakataon para ipagpatuloy ang nasimulan niya dito sa Maynila. Ang aking ama ay naging isang tahan ko po ng buong-buo si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Dahil naniniwala po ako na pag sinuportahan ko si Yorme, yun din po ang suporta ko sa inyong lahat na narito ngayon. Maari ko po ba kayong awitan? Dahil ang God first, mahal na mahal na mahal namin kayo. Maraming salamat po. Muli po, palakpakan po natin ang liwanag ng Maynila.